foundations, no, of what we call governance. Tingnan ninyo, nasira na ulo yata nitong si Caldero Alan Peter Cayetano. Dapat ito ipa-check up na sa mental hospital po ito, nabaliw na eh. From EDSA 1 until present, na kapag ka gusto natin ng revolusyon, inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number two, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman. So, na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basta, so, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko, di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? Gago! Kiko dito, mga kaklira, isa to sa kritiko ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ibig mo sabihin, pag sinasampahan ka ng kaso, Senator Alan Cayetano, lahat utos ng Malacanang? Alam mo mga kri, tingin ko, feeling ko lang baka kulang to sa tulog. Mukhang kulang na to sa tulog. Siguro kailangan ito totoong prayer. Kasi iba na yung mga salita niya. Tingin ko, hindi to planado ni Lord. Ha? Kasi kung ikaw ay nababasbasan pa talaga ng Panginoon, hindi ganyan na magiging attitude mo or magiging behavior mo. Baka itulog mo na lang yan. Kasi parang pagkulang to sa tulog, mga kaklear, kung ano-ano lang sinasabi. Nagtututuro. Mga kaibigan, Hindi ko tuloy alam kung sinong Lord ang kanyang dinadasalan. Ay, mapapamura ka nga naman, Kung taga Cavite ka, buwa ka ng ina. Kawawang Cayetano to. Si Cayetano, ang style niya, bulok. Diba? Halata ka agad yan eh. Noon pa lang, dapat nagduda na kayo eh. Katulad ko eh, diba? Nasabi niyo rin sana nung araw na, sa ugali ni Alan Peter Cayetano, akala mo tama siya lagi, di ba? Yung pala may tama. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Gago lang magtitiwala dyan. Mga kaibigan, tandaan nyo yan. Ilang beses nang nagpalipat-lipat yan, di ba? Yun lang kay Noy siya dati, di ba? Ngayon, kung makabira yan sa Dilawan, di ba? At saka natandaan ninyo nung presidente si Gloria, di ba yan din na nagbulgar? Ngayon, di ba magkakasama sila ngayon? Yan bang mga ganyang klase ng tao, pagtitiwalaan nyo pa? Sipin mo, pati ang pangalan ng Panginoon Diyos, kinakalad. Sino ba yung tinutukoy mong God dito? Baka si President Duterte yan, na God ninyo. Di ba? Mga kaibigan, baka hindi yan ang ibig, hindi yan eh. Hindi yung tunay na Diyos ang binabanggit niya rito eh. Palagay ko eh. Kasi walang pakialam ang Panginoon Diyos dyan sa ginawa niyong katarantaduhang yan eh. Kayo, naglolokohan kayo, kakapirang. Yung kapangyarihan, talagang gutom na gutom sila sa kapangyarihan eh. Mga kaibigan eh. Bagay, may may parusa yan. Bahala na, di ba? Ang tadhana ang siyang magpasya sa ginagawa ninyong kalokohan. Alam nyo, ang susunod na eleksyon, kinakamada na. Kaya, ang taong bayan, kailangan kung gusto mong magkaroon ng tunay na pagbabago, huwag kang pumayag.
na mamanipula ang susunod na eleksyon. Patuloy tayong dinidivide. Ang totoo niya, kita mo, asa na ngayon ang popularidad ni Presidente Duterte? Meron pa ba? Wala na. Bakit? Nawala yung mga fake account sa Facebook. Nakita nyo, sila ngayon nag-aaway na doon sa sila mga nagbabayaran dyan sa fake account, yung mga troll. Sinisingil na, bakit na-delay bayad namin ngayon? Yan maglalabasan na. At saka hindi na sila ganong makapasok. Kasi mga fake account yan Kasama yan. Dapat maraming matanggal na ganyan. Kasi yung mga yan, gagamitin nila yan pagka panahon na talaga ng eleksyon. Sabi ko nga sa inyo ultimong unggoy, aso, pwede nang kumandidato. Tanggal na yung qualification yung pamantayan. Wala nang pamantayan Nung araw, ang tumatakbo, mukha lang aso, mukha lang tiyonggo. Pero ngayon, totohanan na, tiyonggo na at saka aso, pwede na talagang kumandidato sa panahon ngayon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magandang yumaga! Cayetano E. Caldero. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko,